So, alam nyo ba na pwedeng magpapadala ng pera o pwedeng mag-transfer ng pera mula MobilePay papuntang STCPay? Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang step-by-step hassle-free guide kung paano mag-transfer o magpapadala ng pera mula MobilePay papuntang STCPay. Sundan lang ang tutorial upang mabilis at ligtas na maipapadala ang inyong pera. Bago natin umpisahan ang ating tutorial, kailangan muna nating ihanda ang pagpapasahan nating STCPay. So, kailangan natin ang IBAN ng STCPay. So sa puntong ito, una ko munang ipapakita sa inyo kung paano natin makikita yung STCPay IBAN nang sa gayon ay makakapag-transfer tayo ng pera mula MobilePay papuntang STCPay na gamit yung International Bank Account Number o yung tinatawag nating IBAN. Login lang sa STCPay. I-tap nyo lang guys yung Add Money. Then pindutin ang Bank Transfer to STCPay. May dalawang partner na bangko ang STCPay. Arab National Bank or ANB at saka yung Riyadh Bank, okay? Bawat bangko ay may mga IBAN na naka-assign para sa mga STCPay account natin. So mamili ka na lang guys kung anong bangko ang gusto mo. So halimbawa Arab National Bank, tap mo lang. Dito guys ipapakita sa inyo yung bank information, okay? Nandyan yung name at saka yung IBAN. Itong information na yan guys, ito yung STCPay bank account information mo. So ito yung kukuhanin mo at gagamitin mo para padalhan ng pera mula sa MobilePay papunta rito sa STCPay. Okay? Lilinawin ko lang guys ha, itong information na to, ito yung name, IBAN at saka yung account number. Ito yung information attached to STCPay account. Okay? Pag pinadala mo yung pera from MobilePay to this account gamit ang local bank transfer, automatic na papasok yung pera sa STCPay attached to this account. Now, proceed na tayo doon sa main objective ng video, ang pagpapasa ng pera mula MobilePay papuntang STCPay. To begin with, open tayo ng ating MobilePay account. Dito sa dashboard guys, under services, scroll up lang natin para malinaw. Then, under services guys, i-slide left lang natin at hanapin natin yung local transfer at itap natin. Then, tap add beneficiary. And dito guys, i-enter natin dito yung bank account name at saka yung bank account IBAN number. Okay? Itong detalye na to guys na hinihingi, ito yung nakuha natin doon sa STCPay na tinuro ko sa inyo kanina, no? Bank account name at bank account number or IBAN number ng STCPay account. So, yun yung tinuro ko sa inyo kanina. Yun yung i-enter natin dito. Hindi ko lang pa ipapakita sa inyo guys kung paano ko i-fill up itong detalye rito for the security of my account. Basta siguruhin nyo lang guys na tama yung pag-i-input ninyo ng bank information dito, okay? Bank name and IBAN number, okay? Lilinawin ko lang, itong information na to, ito yung nanggagaling doon sa STCPay account bank information, okay? Doon sa itinuro ko sa inyo kanina bago nag-umpisa yung tutorial. Diyan sa bandang baba guys, may internet name. So bahala na kayo guys kung anong nickname ang ilalagay ninyo. Any nickname para lang magkaroon ng identity ang inyong beneficiary para sa susunod na magpapadala kayo mas mapapabilis, mas madali ninyong ma-identify kung alin yung papasahan ninyo base doon sa nickname na inassign ninyo doon sa transfer na yan. Itong sa akin, lalagyan ko lang siya ng nickname na may STCPay. Then, pag filled up ng lahat, tap Save and Verify. Then dito guys, tatawagan ka ni MobilePay para ma-activate yung beneficiary, okay? Tanging gagawin mo lang, hintayin yung tawag at sundan ang instruction. Your MobilePay customer, your receiver has been added. To activate your receiver, press 1. To cancel, press 2. Receiver activated successfully. Thank you. So ayan guys, beneficiary has been activated successfully, okay? Okay, since nag-activated na yung beneficiary natin guys, yung STCPay account na magre-receive ng pera, okay, tap lang natin. Then, i-enter natin yung amount na ipapadala natin. Then, i-filled up mo yung relationship at yung purpose of transfer.
Then, yung sa short message guys, optional na lang yan. Pwede mong lagyan, pwede rin hindi. So, halimbawa, lagyan natin for food. Then, meron diyang promo code. Kung wala ka namang code o wala kang promo code na na-receive, just leave it blank. Then, meron isang box dyan guys na iti-check ninyo whether to include or not to include the charge. By the way guys, may charge ito na around 58 halala. Okay, 58 halala lang ang charge since you are sending from MobilePay to bank account. Then, tap confirm. Then dito guys, i-review natin yung padala natin bago natin i-confirm, okay? So, scroll down nyo lang sa baba para malaman ninyo lahat ng buong detalye. Pag okay ang lahat guys, tap confirm lang tayo. So, i-verify guys ni MobilePay yung transaction natin by sending OTP. So, ang gagawin natin, pag na-receive natin yung OTP, i-enter lang natin dito. So, pwede nating ma-receive ang OTP via notification or kailangan nating lumabas at pumunta doon sa inbox or doon sa message inbox natin at tingnan natin doon yung message ni MobilePay na naglalaman ng OTP. So, katulad dito, nakaka-receive ako ng OTP 40498. So, gagawin natin, kukuhanin natin yan at bumalik tayo doon sa MobilePay sa transaction process na ginawa natin at i-enter natin doon yung nakuha nating OTP or one-time password doon sa message. Then after nating ma-enter guys, tap verify lang tayo. For the transaction authorization, kailangan na natin guys i-enter yung passcode natin. Yung passcode natin ng MobilePay pag nagla-login tayo. So, i-enter natin ulit dito. Then, itatap confirm lang natin. So, ayan guys, success na yung pagpapadala natin ng pera mula sa MobilePay papunta sa STCP account. So, sana guys, nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung paano mag-transfer ng pera mula sa MobilePay papunta sa STCP sa pamamagitan ng local bank transfer gamit ang IBAN. Okay? So, kung mayroon man kayong mga katanungan guys, huwag kalimutang mag-iwan ng baka sa baba para aking masagot at mabigyang linaw kasi yun naman ang purpose kaya nandito ko sa YouTube. Okay? For more video and more tutorial, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat. God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.